Ang iyak? Iyon ang unang bumati kay Tiago pagsapit ng hating gabi. Hindi isang iyak lang, kundi dalawa. Sabay, nagsasalitan na parang dalawang sirang sirena na walang tigil na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang mansyon. Ang tunog na yon ay tila may sariling buhay, gumagapang sa bawat sulok ng bahay, sa marmol na sahig, sa matataas na pader at higit sa lahat, sa loob ng kanyang ulo. Napapikit si Tiago at mariing pinisilang sentido. Ang bilyonaryong si Tiago Ribeiro, ang CEO na kayang magpatakbo ng isang higanteng kumpanya sa isang tawag lang, ay walang magawa sa dalawang maliliit na nilalang na wala pang 5 buwan ng edad. Ang kanyang kambal, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ni Marina. Bumangon siya mula sa kama. Hindi na niya kailangang tingnan ang oras. Alam na, alam na niya. Ito na ang pang-5 gabi na ganito ang eksena. Naglakad siya palabas ng kwarto, ang mga paa niya'y mabibigat sa pagod at puyat. Dinaanan niya ang nursery, bukas ang pinto at naroon sa loob si Yaya Melda, ang pang-5 yaya sa umuurong na sa trabaho. "Sir, hindi ko na po kaya," sabi ni Yaya Melda, nanginginig ang boses habang bitbit ang kanyang bag. "Pasensya na po, suko na ako." Parang may hinahanap sila. Parang may kulang sa kanila na hindi ko maibigay. Hindi na sumagot si Tiago. Ano pa ang sasabihin niya? Na siya rin? Nararamdaman niya yon? Na ang iyak ng kanyang mga anak ay hindi iyak ng gutom o sakit, kundi iyak ng isang malalim na pangungulila? Isinara niya ang pinto at hinarap ang kambal na parang nagwawala sa kanilang mga kuna. Si Leo at si Lia. Unang hinaplos niya si Lia na namumula na ang muka sa kaiiyak. "Shh, baby. Daddy's here." Bulong niya, pero parang langis lang na ibinuhos sa apoy ang kanyang boses. Lalong lumakas ang iyak nito. Napabuntong hininga siya. Isang tunog na puno ng pagod at kabiguan. Sa tabi ng kuna, nakatayo ang isang larawan ni Marina. Nakangiti. Ang mga matay nagniningning. Kinuha niya ito. "Marina, patawad." Bulong niya sa hangin. "I'm failing them. I'm failing you." Kinabukasan, ang desperasyon ay may bagong mukha. Ito ang mukha ni Ana Clara. Ipinatawag siya ni Manang Celia, ang kanyang pinagkakatiwalaang mayordoma, bilang isang huling opsyon. "Sir Tiago, kaibigan po ng pamangkin ko. Mabait na bata, malinis sa katawan," sabi nito, na tila nag-aalangan. Wala po siyang mga papeles or experience, pero baka sakali lang. At ngayon, kaharap na niya ang baka sakali. Nakaupo si Ana Clara sa silyang nasa harap ng kanyang mamahaling mesa sa home office. Simple lang ang suot nito, isang kupas na blusa at maong. Malinis tingnan, pero bakas sa kanyang mga mata ang pagiging mahiyain at kaba. Inilatag ni Tiago ang kanyang resume, isang kapirasong papel na sulat kamay. "Ana Clara," simula niya, ang boses ay malamig at formal. "It says here, high school graduate ka lang." "Opo, sir," mahinang sagot niya. "Walang formal training bilang nanny? Walang NCI? Walang first aid certification?" Umiling si Ana Clara. "Wala po, sir." "Walang experience sa kambal?" "Wala po." Sumandal si Tiago sa kanyang upuan, pinag-krus ang mga braso. Ito ay isang malaking pag-aaksaya ng oras. Paano niya ipagkakatiwala ang buhay ng kanyang mga anak sa isang taong ganito? "So, Miss Ana Clara, ano ang maibibigay mo sa mga anak ko na hindi na ibigay ng 5 naunang yaya na may kumpletong papeles at training?" Yumuko si Ana Clara. Sandaling katahimikan, inaasahan ni Tiago na iiyak ito o aatras. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin, may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. "Sir, hindi po ako perpekto sa papel," sabi niya. Ang boses ay mahina, pero matatag. "Pero buo po ang puso ko para sa mga bata." Natigilan si Tiago, isang sagot na hindi niya inaasahan.
Isang sagot na hindi nakabase sa lohika o kwalipikasyon, kundi sa purong damdamin. Sa likuran, naririnig na naman niya ang pamilyar na tunog. Ang unti-unting paglakas ng yak mula sa nursery. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang desperadong ideya. Tumayo siya. Sige, sabi niya. Patunayan mo. Dinala niya si Ana Clara sa nursery. Ang eksena ay ang dati niyang bangungot. Si Leo at Leah, parehong umiiyak ng malakas. Kinuha ni Ana Clara ang isang maliit na upuan at umupo sa pagitan ng dalawang kuna. Hindi niya agad binuhat ang mga sanggol. Sa halip, tinitigan niya lang sila. Tinitigan niya sila na parang nauunawaan niya ang kanilang sinasabi. Pagkatapos, nagsimula siyang maghumuni. Isang simpleng himig, isang lumang uyay na hindi pamilyar sa pandinig ni Tiago. At doon, nangyari ang himala. Unti-unting humina ang iyak ni Leo. Napalitan ito ng hikbi. Tapos ay isang malalim na buntong hininga. Dahan-dahang ipinikit ng sanggol ang kanyang mga mata. Sumunod si Leah. Ang kanyang mga kamao na kanina'y nakakuyom ay dahan-dahang bumukas. Katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang mansyon ay nabalot ng isang payapang katahimikan. Hindi makapaniwala si Tiago. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Pinapanood si Ana Clara na dahan-dahang haplusin ang likod ng kanyang mga anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Walang special technique, walang mamahaling laruan. Tanging isang himig at isang hawak na puno ng, pagmamahal. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang isip ay gulong-gulo. Umupo siya at tumitig sa kawalan. Ang katahimikang ito ang kailangan niya. Ito ang kailangan ng mga anak niya. Lumabas siya at pinuntahan si Ana Clara sa nursery. Nakatayo pa rin ito roon, binabantayan ang kambal. "You're hired," sabi ni Tiago. Ang boses ay mas mahina na ngayon, wala na ang dating lamig. "Magsimula ka na ngayon din." Kinabukasan, nagising si Tiago sa isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Katahimikan. Hindi iyak ang gumising sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon na para bang takot na baka masira ang mahikang bumabalot sa bahay. Sumilip siya sa nursery. Nakita niya si Leo at Leah na mahimbing na natutulog sa kanilang mga kuna. Sa isang upuan sa gilid, nakaupo si Ana Clara, gising, tahimik na nagbabantay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Tiago ng pag-asa. Biglang nagring ang kanyang cellphone, ang tunog ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng kapayapaan. Kinuha niya ito, Dr. Mariana Costa. Ang pangalan sa screen ay nagdulot ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. "Tiago, I'm coming over," sabi ng boses sa kabilang linya. Matigas, puno ng awtoridad. "May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa pag-aalaga ng mga bata. Something urgent." Para kay Ana Clara, ang umaga ay nagsimula na parang isang panaginip. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng nursery ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang buo siya. Naramdaman niyang may silbi siya. Habang pinaliliguan niya si Leah, kinakausap niya ito na parang matagal na silang magkakilala. "Ang ganda-ganda mo naman, Leah," bulong niya, habang dahan-dahang binubuhusan ng maligamgam na tubig ang munti nitong katawan. "Manang-mana ka sa mami mo." Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ng sanggol. Para kay Ana Clara, ang nangiting iyon ay mas mahalaga pa sa kahit anong kayamanan sa mundo. Pagtapos ni Leah, si Leo naman. Ang tahimik na si Leo na may mga matang seryoso na parang dinadama ang bawat haplos niya. Inawitan niya sila. Kinantahan niya sila ng mga awit na kinakanta sa kanya ng kanyang lola. At ang kambal, nakikinig lang, ang mga matay nakatitig sa kanya, na para bang siya ang sentro ng kanilang munting mundo. Dito, sa loob ng silid na ito, kasama ang dalawang anghel na ito, panatag ang kanyang kalooban.
Nawawala ang bigat sa kanyang dibdib, ang alaala ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay, madaling mabasag, at nabasag ito pagsapit ng 10:00 ng umaga. Dumating si Doktora Mariana Costa. Nakita siya ni Ana Clara mula sa bintana ng nursery. Isang magandang babae na bumaba mula sa isang mamahaling puting kotse. Nakasuot ito ng isang eleganteng cream-colored dress na bumagay sa kanyang perpektong kutis. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Pagpasok nito sa loob ng bahay, narinig ni Ana Clara ang masayang bati nito kay Tiago. Isang bati na sinundan ng isang mahigpit na yakap. Isang yakap na tila mas matalik pa sa isang ordinaryong pagkakaibigan. Biglang nakaramdam si Ana Clara ng kaba. Parang may kung anong malamig na hangin ang pumasok sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, pumasok si Tiago sa nursery, kasunod si Mariana. Mariana, this is Ana Clara, the new nanny. Pakilala ni Tiago. Ngumiti si Mariana sa kanya. Isang perpektong ngiti, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri, na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, mula sa kanyang simpleng damit hanggang sa kanyang mga kamay na medyo magaspang. Hello, Ana Clara. It's nice to meet you. Sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit may diin. I was Marina's best friend, and I'm a child psychologist. Kaya naman I'm very particular sa well-being ng kambal. Tumangulang si Ana Clara. Magandang umaga po, ma'am. Hindi siya pinansin ni Mariana. Lumapit ito sa kuna at tiningnan ng kambal. They seem calm. That's good. Anong ginawa mo sa kanila? Pinaliguan ko lang po at pinatulog, ma'am. Sagot ni Ana Clara. Muling ngumiti si Mariana. I see. Ano ang sinusunod mong schedule for their sensory stimulation? May sinusunod ka bang method para sa kanilang non-verbal communication development? Natigilan si Ana Clara. Sensory stimulation? Non-verbal communication? Ang mga salitang iyon ay parang galing sa ibang mundo. Hindi ko po... Oh, it's fine. Putol ni Mariana at binalingan si Tiago. Ang ngiti nito ay naroon pa rin, pero ngayon ay may bahid na ito ng pag-aalala. Tiago, her methods are quite unorthodox. Natural lang naman. Pero we need to be careful about creating unhealthy emotional dependencies, especially now that they are in a vulnerable stage. Naramdaman ni Ana Clara na namula ang kanyang mukha. Pakiramdam niya ay lumiit siya, naging isang langgam sa harap ng dalawang higante. Ang buong araw ay naging isang mahabang pagsubok. Si Mariana ay hindi umalis, nanatili ito, nagmamasid. Bawat galaw ni Ana Clara ay tila dumadaan sa isang mikroskopyo. Kapag kinarga niya si Leo dahil ito'y nagiging iritable, nandyan si Mariana para sabihing, we should let him self-soothe. It builds character. Kapag kinantahan niya si Leah para pakalmahin, sasabihin ni Mariana, external stimuli can be overwhelming. Silence is sometimes better for their neurological development. Para kay Ana Clara, ang mga salita ni Mariana ay parang lason na nakabalot sa matamis na pambalot. Ang bawat payo ay isang patutsada. Ang bawat ngiti ay isang panghuhusga. Nang papalubog na ang araw, pagod na ang kaluluwa ni Ana Clara. Gusto na lang niyang matapos ang araw. Habang nililinis niya ang nursery, naririnig niya ang boses ni Mariana mula sa sala. Kausap si Tiago. Ang sobrang pagiging attached nila sa kanya ay maaaring sintomas ng identity loss after Marina's death, Tiago. They might be using her as a surrogate. It's a complex psychological issue. We just need to manage it carefully. Napayuko si Ana Clara. Ang sakit. Ang sakit ng mga salitang yon. Hindi niya ginagamit ang mga bata. Minamahal niya sila. Ganoon lang kasimple. Sa pagnanais na ibaling ang kanyang isip, pinunasan niya ang mga muebles. Nahagip ng kanyang tingin ang isang silver-framed na larawan
sa ibabaw ng aparador. Ang larawan ni Marina, isang napakagandang babae na may ngiting puno ng buhay. Kinuha niya ito para punasan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, dahil na rin siguro sa pagod at panginginig ng kanyang mga kamay, bigla itong dumulas. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napasigaw si Ana Clara sa gulat. Yumuko siya para pulutin ang mga bubog. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Tiago at si Mariana na naalarma sa narinig na ingay. Nakita nila si Ana Clara na nakaluhod sa sahig, sa gitna ng mga basag na bubog, hawak ang larawan ng yumaong asawa ni Tiago. Tumingin si Mariana kay Ana Clara, pagkatapos ay kay Tiago, isang tingin na puno ng pag-aalala at tagumpay. "Oh my God, Tiago," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkagulat na hindi maitago ang kasiyahan. "See what I mean?" Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang isang malakas na sampal sa pagkatao ni Tiago. Hindi dahil sa halaga ng picture frame, kaya niyang bumili ng 100 ganoon, kundi dahil sa sinisimbolo nito. Ang larawan ni Marina, ang sentro ng kanyang mundo, ang pundasyon ng kanyang pamilya, ay nabasag sa kamay ng isang estranghero. At ang mga salita ni Mariana ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, na parang isang propesiya na nagkatotoo. Unhealthy emotional dependencies. Unstable. "I'm sorry, sir. Hindi ko po sinasadya," sabi ni Ana Clara. Ang boses ay nanginginig habang pinupulot ang mga bubog. "Just leave it," utos ni Tiago. Ang boses ay mas malamig pa kaysa dati. "Manang Celia will clean it up." Humarap siya kay Ana Clara. Ang kanyang mga mata ay madilim sa pagkadismaya. "My office now." Sa loob ng opisina, ang katahimikan ay mabigat. Nakayuko lang si Ana Clara habang si Tiago ay nakatayo, nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana. "Naniwala ako sa'yo." Simula niya, hindi pa rin lumilingon. "I took a risk on you, Ana, dahil desperado ako. Pero tama si Mariana. This isn't working." "Sir, aksidente lang po ang nangyari." "This is not just about the frame," putol ni Tiago. Sa wakas ay humarap na sa kanya. Baka sa kanyang mukha ang frustrasyon. "This is about structure, about professionalism. Hindi pwedeng puro puso lang. Kailangan din ng isip. Kailangan ng sistema." Nilapitan niya ang kanyang mesa at kinuha ang isang folder na iniwan doon ni Mariana kanina. Inilapag niya ito sa harap ni Ana Clara. "Dr. Costa prepared a structured childcare plan," sabi niya. "May schedule, may mga protocol. From now on, I want you to stick to this schedule. No deviations, less emotions, more structure. Naiintindihan mo?" Walang nagawa si Ana Clara, kundi tumango. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Opo, sir." Ang sumunod na mga araw ay naging isang impyerno. Ang mansyon na minsan nang napuno ng payapang himig ni Ana Clara ay naging isang kulungan ng mga patakaran. Ang planong ginawa ni Mariana ay detalyado at walang puwang para sa puso. 7 a.m. Feeding time. 15 minutes max. 800 a.m. Sensory play. Black and white cards only. 900 a.m. Nap time. Crying interval allowed. 10 minutes before comfort is administered. Ang huling patakaran ang pinakamatinding parusa para kay Ana Clara. Sa unang araw ng pagpapatupad nito, nang magsimulang umiyak si Leo, tumayo si Ana Clara sa labas ng pinto ng nursery. Ang mga kamay ay nakakuyom. Ang puso ay dinudurog. Naririnig niya ang pag-iyak ng sanggol sa loob. Bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. 10 minuto. 10 minutong pagtitiis para sa kanya at 10 minutong paghihirap para sa isang sanggol na ang tanging kailangan ay ang yakap ng isang ina. Nang sa wakas ay pumasok siya, basang-basa na sa luha at pawis si Leo. Ang pag-iyak nito
ay hindi na malakas, kundi isang mahinang hikbi na puno ng pagod. Ang mahika ay nawala. Ang koneksyon ay naputol. Ang dating masayang mga sanggol ay naging iritable at malungkot. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng walang katapusang pag-iyak. At ang iyak, nagbalik ito. Nagbalik ito ng mas malakas, mas desperado, na tila nagrereklamo sa biglaang pagbabago, sa biglaang panlalamig ng mundo sa kanilang paligid. Isang gabi, umuwi si Tiago mula sa opisina. Pagbukas pa lang niya ng pinto, sinalubong na siya ng pamilyar na tunog. Ang tunog ng kanyang kabiguan, ang sabay na pag-iyak ni Leo at Lia. Nagmamadali siyang umakyat sa nursery. Nakita niya roon si Ana Clara, nakatayo sa gitna ng dalawang kuna, na para bang isang estatwang walang buhay. Nakatingin lang siya sa kambal. Ang mukha ay blanko. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi maipatuloy. Anong nangyayari dito? Tanong ni Tiago. Ang boses ay puno ng pagod at inis. Why are they crying again? Akala ko ba sinusunod mo ang schedule? Hindi sumagot si Ana Clara. Dahan-dahan lang itong lumingon sa kanya. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap. Ang mga mata ni Tiago ay nagtatanong, bakit hindi gumagana ito? Ngunit ang mga mata ni Ana Clara, ang mga mata niya ay may mas malalim na tanong. Isang tanong na tumagos sa puso ni Tiago. Isang tanong na gumising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Sa tingin na yon, tila sinasabi ni Ana Clara, Sir, hanggang kailan po natin sila pahihirapan? Natigilan si Tiago. Sa isang iglap, hindi na niya nakita si Ana Clara bilang isang yaya. Nakita niya ang isang taong nasasaktan. At sa unang pagkakataon, nagduda siya. Nagduda siya sa mga chart, sa mga schedule, sa mga sinabi ni Mariana. Bago pa siya makapagsalita, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa para patayin, pero nakita niya ang pangalan ni Mariana sa screen. Sinagot niya ito. Ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Ana Clara. Tiago, sabi ni Mariana sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso, puno ng pag-aalala. I did some research on your new nanny. May nalaman ako, isang bagay na dapat mong malaman. It's about her past. Nakatayo si Ana Clara sa labas ng opisina ni Tiago. Ang mga kamay ay nanlalamig at ang puso ay kumakabog na parang tambol. Narinig niya ang bawat salitang sinabi ni Tiago sa telepono. Mga pira-pirasong pangungusap na bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Is that confirmed, Mariana? Her records? Okay, I'll talk to her. Alam niyang tapos na siya. Ang sikretong matagal na niyang itinatago, ang sugat na pilit niyang ginagamot sa kanyang puso ay nahukay na. At ngayon, gagamitin itong sandata laban sa kanya. Pasok! Sabi ng malamig na boses mula sa loob. Pagpasok niya, nakaupo si Tiago sa likod ng kanyang mesa. Ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Wala na ang bahid ng pagdududa na nakita niya sa mga mata nito kanina lang sa nursery. Napalitan na yon ng isang matigas na pader. Umupo ka, utos nito. Sinunod niya ito. Ang mga tuhod ay tila malambot na gulaman. Tinitigan siya ni Tiago ng ilang sandali na parang sinusuri kung isa ba siyang kriminal o isang baliw. Ang bawat segundong lumilipas ay isang pagpapahirap. Ana, sa wakas ay sabi nito. Ang boses ay direkta at walang emosyon. Is it true? Nagkaanak ka na dati? Ang tanong ay parang isang suntok sa sikmura. Biglang nawalan ng hangin sa kanyang baga. Ang init ay biglang umakyat sa kanyang mukha at naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang kirot na kasama niya sa loob ng 5 taon. Tumango siya, hindi magawang magsalita. Isang anak na lalaki. Pagpapatuloy ni Tiago na parang nagbabasa ng isang report.
Namatay 2 weeks after he was born. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Isa-isang pumatak ang mga ito sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang sikreto ay hindi na kanya lamang. Ito'y naging isang file, isang kasaysayan na huhusgahan ng iba. Alam mo ba kung ano ang tingin ni Dr. Acosta dito, Ana? Tanong ni Tiago. Transference, psychological projection. Sinasabi niya na posibleng ginagamit mo ang mga anak ko bilang pamalit sa anak mo, na ang koneksyon na nakikita ko ay hindi totoo. Ito raw ay isang sintomas ng hindi pa nare-resolbang trauma. At sabi niya, delikado yon para sa kanila. Doon na siya napatingin. Sa gitna ng kanyang mga luha, nakita niya ang galit. Galit hindi para kay Tiago, kundi para sa babaeng gumagamit ng kanyang pinakamasakit na karanasan para sirain siya. Umiling siya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi po, sabi niya, ang boses ay basag. Hindi po totoo yan. Then what is the truth, Ana? Bakit mo ito itinago? Huminga siya ng malalim, pilit na pinatatag ang kanyang sarili. Tiningnan niya si Tiago ng diretso sa mga mata. Hindi ko po ito itinago, sir. Hindi ko lang po ito ipinagsasabi dahil masakit pa rin po. Simula niya, 5 taon na po ang nakalipas. Ang anghel ko, si David, isinilang po siyang may mahinang puso. 2 linggo. 2 linggo ko lang po siyang nayakap. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng sakit. Hindi ko po sila pinapalitan. Pagpapatuloy niya, ang boses ay bahagyang lumakas. Hindi po kailanman mapapalitan ang anak ko. Pero minamahal ko po sila. Minamahal ko po sina Leo at Leah dahil alam ko kung gaano kasakit ang mawalan. Nang marinig ko po silang umiyak noong unang gabi, hindi lang po iyak ng sanggol ang narinig ko. Narinig ko po ang pangungulila, ang paghahanap, dahil ganoon din po ang nararamdaman ko. Ang pagmamahal ko po sa kanila ay hindi sintomas ng sakit, sir. Ang pagmamahal ko po sa kanila, ang gamot ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Tinitigan lang siya ni Tiago. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ana Clara ang pag-crack sa matigas nitong anyo. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapanghusga. Napalitan ito ng pagkalito. Nakita niya ang isang taong nakikinig, hindi sa isang yaya, kundi sa isang ina na nagsasabi ng kanyang katotohanan. Matagal bago nagsalita si Tiago. Bumuntong hininga ito at sumandal sa kanyang upuan. Okay, sabi nito sa wakas. Maaari ka nang manatili. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Ana Clara. Pero, dagdag ni Tiago, at ang pader ay tila muling bumalik. I need time to think. Pag-aaralan ko pa ang sitwasyon. For now, just do your job. Tumayo si Ana Clara. Salamat po, sir. Naglakad siya palabas ng opisina. Ang mga binti ay nanginginig pa rin, pero may kaunting gaan na sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laban, pero hindi siya natalo ngayon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, dumaan siya sa sala. At doon, nakita niya si Dr. Mariana. Nakatayo malapit sa bintana, may hawak na tasa ng tsaa. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at ngumiti si Mariana. Isang ngiting malamig. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, isang ngiting puno ng panunuya, at isang nakakakilabot na pangako na hindi pa ito tapos. Da Juan Tan Chung Bon, POV, Ana Clara. Bankamontoy Tiptok Vitsu ang mga sumunod na araw ay puno ng pag-aalinlangan para kay Tiago. Ang kwento ni Ana Clara, ang kwento tungkol sa kanyang anghel na si David, ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa kanyang puso. Hindi na niya ito matingnan bilang isang simpleng yaya. Nakikita na niya ngayon ang isang ina, isang babaeng dumaan sa pinakamatinding sakit na maaring maranasan ng isang magulang. Dahil dito, nagsimula siyang magmasid. Pinapanood niya si Ana Clara sa baby monitor habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina. Nakikita niya kung paano nito kinakausap sina Leo at Leah
na para bang naiintindihan nila ang bawat salita. Nakikita niya ang walang katapusang pasensya nito kapag ang isa ay nagiging iritable. Walang bahid ng pagkukunwari. Lahat ay totoo. Lahat ay puro. Pinapakinggan niya ang mga report ni Mariana sa telepono. Mga report na puno ng mga terminolohiyang red flag, emotional instability, potential risk. Ngunit ang kanyang mga naririnig ay hindi na tumutugma sa kanyang mga nakikita. Ang mga salita ni Mariana ay teorya. Ang mga gawa ni Ana Clara ay katotohanan at nagsisimula ng magtalo ang dalawa sa loob ng kanyang isipan. Isang gabi, nagising ang kanyang diwa sa isang tunog mula sa baby monitor. Hindi ito ang karaniwang iyak. Ito'y isang iyak na mahina, ngunit puno ng sakit. Nagmamadali siyang bumangon at tumakbo papunta sa nursery. Naabutan niya si Ana Clara na karga-karga si Lia. Ang sanggol ay namumula at ang kanyang paghinga ay tila hirap. Anong nangyari? Tanong ni Tiago. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sir, mataas po ang lagnat niya, sabi ni Ana Clara. Ang boses ay kalmado, ngunit bakas ang pag-aalala. Kanina pa po siya hindi mapakali. Hinawakan ni Tiago ang noo ng kanyang anak. Ang init nito ay hindi normal. Para siyang humawak ng baga. Biglang umakyat ang takot sa kanyang lalamunan. Panic. Ito ang unang pagkakataon. Tatawagan ko ang doktor, sabi niya. Kinukuha ang kanyang cellphone. Nagawa ko na po, sir, sagot ni Ana Clara. Papunta na raw po siya. Sa ngayon, kailangan po nating pababain ang lagnat niya. Habang si Tiago ay hindi mapakali, paikot-ikot sa silid, si Ana Clara ay kumilos ng may kahusayan at katiyakan. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang hinubaran si Lia at sinimulang punasan ang munti nitong katawan. Bawat galaw niya ay maingat. Bawat haplos ay puno ng pag-aalaga. Habang nagpupunas, humuhuni ni siya ng pamilyar na oyayi, ang himig na nagpatulog sa kambal noong unang gabi. Nakatayo lang si Tiago sa isang sulok, pinapanood ang lahat. Nakita niya ang kaibahan nila. Siya, ang ama, ang milyonaryo, ay paralisado sa takot. Si Ana Clara, ang simpleng yaya na walang papeles, ang kumokontrol sa sitwasyon. Ang kanyang kahinahunan ay tila isang pader na humaharang sa pag-aalala ni Tiago. Lumipas ang isang oras. Ang gabi ay naging isang tahimik na pagbabantay. Dumating ang doktor at sinabing tama ang ginawa ni Ana Clara. Ang paunang lunas na ginawa nito ang nakatulong upang hindi tumaas pa ang lagnat. Binigyan niya ng gamot ang sanggol at sinabing kailangan lang itong bantayan. Nang makaalis ang doktor, isang nakakabinging katahimikan ang naiwan. Si Lia ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kuna. Tiningnan ni Tiago si Ana Clara. Nakaupo ito sa silya sa tabi ng kuna. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa sanggol. Baka sa mukha nito ang pagod, pero hindi ito umaalis sa kanyang pwesto. Isang damdamin ng pasasalamat ang biglang bumalot sa puso ni Tiago. Isang pasasalamat na mas malalim pa sa relasyon ng isang amo at empleyado. Tahimik siyang bumaba sa kusina at nagtimpla ng 2 tasa ng tsaa. Bumalik siya sa nursery at iniabot ang isa kay Ana Clara. Nagulat si Ana Clara. Salamat po, sir. Umupo si Tiago sa isang upuan sa tabi niya. Pareho silang tahimik na humihigop ng mainit na tsaa. Ang kanilang mga mata ay nasa natutulog na sanggol. Thank you, Ana. Basag ni Tiago sa katahimikan. Ang boses ay mahina at puno ng sinseridad. Napatingin sa kanya si Ana Clara. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Pagpapatuloy niya. At sa sandaling iyon, hindi na siya ang CEO na si Tiago Ribeiro. Siya lang si Tiago, isang amang natatakot at nagpapasalamat. Inabot niya ang kamay ni Ana Clara na nakapatong sa braso ng upuan. Hinawakan niya ito. Ang kamay nito ay maliit at medyo magaspang, pero mainit. Isang init na tila dumaloy mula sa kamay nito
papunta sa buo niyang katawan. Nagkatinginan sila. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampara, nawala ang lahat sa paligid. Ang mansyon, ang mga problema, si Mariana. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mga mata. Mga matang pagod, ngunit puno ng isang di matatawarang kabutihan. Hindi nila namalayan kung gaano sila katagal na magkahawak kamay at magkatitigan. Isang sandali na tila huminto ang oras. Isang sandaling puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Biglang bumukas ang pinto ng nursery. Pareho silang napalingon sa gulat at binitawan ni Tiago ang kamay ni Ana Clara na para bang napaso. Nakatayo sa may pintuan si Mariana. Nakangiti. Pero ang kanyang mga mata ay matalim na parang punyal habang nakatingin sa kanilang dalawa. Sa pagitan nila at sa kamay ni Tiago na ngayon ay nakakuyom na sa ere. Am I interrupting something? Tanong nito. Ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Ang ngiti ni Mariana ay isang lason na dahan-dahang gumapang sa buong sistema ni Ana Clara. Pagkatapos ng eksena sa nursery, mabilis na kumilos si Tiago para ibalik ang formalidad sa pagitan nila. It's late. You should rest, Ana. Mariana, samahan mo ako sa baba. Isang utos na malinaw ang mensahe. Tapos na ang sandali ng pagkakalapit. Bumalik na sa dati ang lahat. Kinabukasan, naramdaman ni Ana Clara ang bigat ng pagbabantay sa bawat galaw niya. Si Tiago ay naging mas mailap. Ang pakikitungo ay puro trabaho na lang. At si Mariana, palagi na itong naroon. Dumadating ito tuwing umaga, dala-dala ang kanyang laptop at nagtatrabaho sa sala na para bang isa na siyang permanenteng bahagi ng bahay. Isang hapon, habang natutulog ang kambal at si Tiago ay nasa isang online meeting sa kanyang opisina, nakita ni Ana Clara ang kanyang pagkakataon para kausapin si Manang Celia sa kusina. Kailangan niya ng kahit kaunting kakampi. Ngunit pagdating niya roon, naabutan niya si Mariana, nakasandal sa counter, naghihintay, na para bang alam nitong darating siya. Manang Celia is out for groceries, sabi ni Mariana. Ang boses ay kalmado. Good, may pagkakataon tayong mag-usap, just the two of us. Biglang nanikip ang dibdib ni Ana Clara. Wala po tayong kailangang pag-usapan, ma'am. Tumawa si Mariana, isang tawang walang kagalakan. Oh, meron. Marami. Let's be clear, Ana. Nakita ko ang nangyari kagabi. Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan. At hindi ako papayag. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Gusto mo ang buhay na to, di ba? Ang malaking bahay, ang mayamang amo, pero hindi ka nababagay dito. Nagkakamali po kayo, pabulong na sagot ni Ana Clara. Ang mga bata lang po ang mahalaga sa akin. Talaga ba? Muling ngumisi si Mariana. Kung ganoon, para na rin sa kapakanan ng mga bata. Umalis ka na. Dahil kung hindi, huminto ito sa mismong tapat niya. Ang mga mata ay nanlilisik. I am a licensed psychologist. Alam ko ang lahat tungkol sa nakaraan mo. Ang pagkamatay ng anak mo. Ang trauma. Kayang-kaya kong gumawa ng isang opisyal na report. Isang report na magpapatunay sa korte, sa DSWD sa buong mundo, that you are mentally unstable, that you are a danger to those children. Sisirain ko ang pangalan mo, sisirain ko ang buhay mo. Walang sino man ang tatanggap sa'yo bilang yaya pagkatapos ng gagawin ko. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Nanlamig ang buong katawan ni Ana Clara. Ito ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Hindi lang ang pagkawala ng trabaho, kundi ang pagyurak sa kanyang pagkatao. Gamit ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Layuan mo sila. Huling sabi ni Mariana, bago ito tumalikod at umalis na parang walang nangyari. Kinagabihan, ang banta ay naging isang bangungot. Nagpresenta si Mariana na tumulong sa paghahanda ng mga bote ng gatas para sa gabi habang abala si Ana Clara sa pagpapatulog kay Lia.
Si Mariana ang nag-ayos ng mga bote sa refrigerator. Ilang oras ang lumipas. Oras na para sa huling pagpapakain kay Leo bago matulog. Kinuha ni Ana Clara ang isang bote mula sa ref. Ngunit bago pa niya ito maibigay sa sanggol, biglang pumasok si Mariana sa nursery. Kasunod si Tiago. "Wait!" sigaw ni Mariana. "Let me check the temperature first." Kinuha niya ang bote mula sa kamay ni Ana Clara. Inamoy niya ito at biglang nagbago ang kanyang mukha, puno ng pagkagulat at pandidiri. "Oh my God!" sabi niya at lumingon kay Tiago. "Tiago, this milk is spoiled. Maasim ito. Muntik na niyang ipainom to kay Leo." Kinuha ni Tiago ang bote at inamoy. Ang mukha niya ay biglang nag-apoy sa galit. Tumingin siya kay Ana Clara. Ang mga mata ay puno ng akusasyon. "Ano to, Ana? Papatayin mo ba ang anak ko sa kapabayaan mo?" Pero hindi po. Nauutal na, sabi ni Ana Clara. "Si Ma'am Mariana po ang naghanda niyan." "Don't you dare blame me!" Mabilis na sagot ni Mariana. Ang boses ay puno ng sakit-sakitan. "I was just trying to help. Ikaw ang yaya. Responsibilidad mo to." Wala nang nagawa si Ana Clara. Ang ebidensya ay nasa kamay ni Tiago. Ang salita ng isang eksperto laban sa salita ng isang simpleng yaya. Alam niyang talo na siya. Ang galit sa mga mata ni Tiago ang pinakamasakit sa lahat. Ang tiwalang unti-unti nang nabubuo sa pagitan nila ay gumuho sa isang iglap. Matapos siyang sigawan, umalis si Tiago kasama si Mariana na inaalo ito. Naiwan si Ana Clara sa nursery, yakap-yakap ang sarili, ang mga luha ay malayang dumadaloy. Tama si Mariana. Hindi siya nababagay dito. Ang pananatili niya ay nagdudulot lang ng gulo. Kung mananatili pa siya, baka kung ano pang mas malala ang gawin ni Mariana. Baka totohanin nito ang banta. Para sa kaligtasan ni Leo at Lia, kailangan niyang umalis. Umupo siya sa isang sulok, kumuha ng papel at panulat mula sa kanyang bag. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, sinimulan niyang isulat ang kanyang resignation letter. Bawat letra ay parang tinig na bumabaon sa kanyang puso. "Sir Tiago, patawad po." Habang isinusulat niya ang mga salitang iyon, bigla siyang natigilan sa isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto sa ibaba. "Ding-dong! Ding-dong!" Ang tunog ay hindi pangkaraniwan. May kasama itong awtoridad at pagmamadali. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ni Manang Celia na sinundan ng mga boses na hindi pamilyar. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumabas ng silid at sumilip mula sa itaas ng hagdanan. Nakatayo sa may pintuan ng dalawang tao, isang babae at isang lalaki na nakasuot ng formal na damit. May hawak silang isang makapal na folder at narinig niya ang sinabi ng babae kay Manang Celia. Mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Magandang gabi po. Kami po ay mula sa Child Protective Services. Nandito po kami para imbestigahan ang isang ulat tungkol sa child neglect sa address na ito." Ang mga salitang Child Protective Services ay tumama kay Tiago na parang isang malakas na kidlat. Bumaba siya ng hagdan. Ang bawat hakbang ay parang tinatapakan niya ang mga basag na bubog. Pagdating niya sa sala, sinalubong siya ng dalawang social worker. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang emosyon, na lalong nagpatindi sa kaba sa kanyang dibdib. "Mr. Tiago Ribeiro?" tanong ng babaeng social worker na nagpakilalang si Mrs. Dyson. "Ako nga," sagot ni Tiago, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Anong maitutulong ko sa inyo?" "Mr. Ribeiro, nakatanggap po kami ng isang detalyadong report." Simula ni Mrs. Dyson, binubuklat ang hawak niyang folder. Isang report tungkol sa kapabayaan at sa isang unstable environment para sa inyong kambal na anak. "Ano? That's absurd." Mabilis na sagot ni Tiago. "I give my children the best of everything." Ngumiti si Mrs. Dizon, isang nangiting profesional na walang bahid ng init.
Ang best po ay hindi laging nasusukat sa material na bagay, sir. Ang report na ito ay nagsasabing ang kasalukuyang caregiver ng inyong mga anak ay isang taong may prior psychological history na maaaring magdulot ng panganib sa kanila. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Tiago. Psychological history. Alam na niya kung sino ang tinutukoy nito. Alam na niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang pangalan niya ay Ana Clara. Tama po ba? Pagpapatuloy ni Mrs. Dyson na tila binabasa ang isip niya. Ayon sa report, nagkaroon siya ng anak na namatay, isang trauma na hindi pa niya napoproseso, at ang yaya na ito ay nasangkot sa ilang mga insidente sa loob ng bahay na ito. Isa-isang binanggit ni Mrs. Dyson ang mga ebidensya. Ang pagbasag sa larawan ng inyong yumaong asawa, isang senyales daw po ng hostility towards the late mother figure. Ang insidente ng panis na gatas, isang malinaw na kaso ng kapabayaan. At ang pag-iyak ng mga bata na bumalik, isang indikasyon daw po ng emotional distress na dulot ng hindi kwalipikadong pag-aalaga. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pagiging ama. Ang lahat ng mga insidente na ginamit ni Mariana para manipulahin siya ay ngayon inilatag sa kanyang harapan bilang isang opisyal na kaso laban sa kanya. Isang perpektong bitag. At siya dahil sa kanyang pagiging bulag at sa tiwala sa isang huwad na kaibigan ay pumasok dito nang walang kamalay-malay. This is a setup. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. These incidents were misinterpreted, manipulated. Mr. Ribeiro, trabaho po namin na imbestigahan ang lahat ng anggulo. Mahinahong sabi ng lalaking kasama ni Mrs. Dyson. Magsasagawa po kami ng home visit at assessment. Makikipanayam din po namin ang lahat ng kasama sa bahay, kasama na si Miss Ana Clara. Habang ongoing ang investigasyon, ang inyong pamilya ay isa sa ilalim sa monitoring. Monitoring. Ang salitang iyon ay parang isang sentensya. Ang kanyang tahanan, ang kanyang pribadong buhay, ang kanyang kakayahan bilang ama. Lahat ay nasa ilalim na ngayon ng mikroskopyo ng gobyerno. At ang pinakamasakit sa lahat, may posibilidad na kunin mula sa kanya ang kanyang mga anak kung mapatunayang unfit siya. Nang umalis ang mga social worker, naiwan si Tiago na parang isang estatwang nabasag. Ang kanyang mansyon ay biglang naging isang malamig at dayuhang lugar. Ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Mariana. Tiago, oh my God, narinig ko ang nangyari. Sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sabi sa akin ni Maninang Celia, don't worry Tiago, nandito lang ako. I'll be your expert witness. Gagawin ko ang lahat para patunayang isa kang mabuting ama. Nandidiring pinatay ni Tiago ang tawag, expert witness. Siya pa mismo ang ahas na nag-aalok ng tulong. Umupo siya sa kanyang opisina sa gitna ng dilim. Pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang mundo. Ang alaala ni Marina, ang kinabukasan ng kanyang mga anak, lahat ay nanganganib na mawala. At lahat ng ito ay dahil sa kanyang katangahan. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nahagip ng kanyang paningin ang isang piraso ng papel. Ang resignation letter ni Ana Clara. Patawad po. Ang salitang iyon ay sumaksak sa kanyang puso. Siya ang dapat humingi ng tawad. Sa sobrang galit, sa sobrang sama ng loob, sa sobrang pagsisisi, isang pagnanasa ang biglang umapoy sa loob niya. Ang pagnanasang magwasak, ang pagnanasang itapon ang lahat ng nagpapaalala sa kanyang kabiguan. Tumayo siya at nagtungo sa kwarto nila ni Marina. Ang silid na hindi niya ginalaw mula nang ito'y mamatay. Binuksan niya ang aparador at sinimulang ilabas ang mga damit nito, ang mga libro, ang mga alahas. Patawad, Marina. Patawad.
Paulit-ulit niyang bulong habang inihahagis ang mga gamit sa sahig. Sa kanyang pagwawala, natabig niya ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng bedside table. Isang kahoy na music box na may nakaukit na kanilang pangalan. Ang una niyang regalo para dito. Bumagsak ito sa sahig. Crack! Nabasag ang takip nito. Ngunit hindi lang iyon. Sa ilalim ng pulang velvet na lining ng kahon, may isang lihim na kompartimento. At sa loob nito, may isang maliit na gintong susi at isang sobrang naninilaw na sa katagalan. Nanginginig ang mga kamay na pinulot ito ni Tiago. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang sulat. Ang sulat kamay ni Marina. Nanginginig ang mga kamay ni Tiago habang binubuklat niya ang liham. Ang bawat tupi ng papel ay tila isang dekada ng pangungulila. Ang amoy ng papel ay pamilyar. Ang amoy ng pabango ni Marina na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. At nagsimula siyang magbasa. Tiago, mahal ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang iiyak. Ngumiti ka. Dahil sa huling sandali, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit ako sumusulat. Sumusulat ako dahil kailangan kitang bigyan ng babala. At kailangan kong ipagkatiwala sa iyo ang pinakamahalaga nating yaman. Sina Leo at Lia. Mag-ingat ka, kay Mariana. Ang pangalan ay tumalon mula sa pahina. Isang salitang nababalot ng lason. Napahinto sa paghinga si Tiago. Alam kong matalik ko siyang kaibigan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may nakatagong dilim. Isang obsesyon. Matagal na niyang nararamdaman ito para sa iyo, Tiago. At ang pagkawala ko, natatakot akong ituring niya itong isang pagkakataon. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Ang kanyang pagmamalasakit ay hindi para sa mga bata, kundi para sa kanyang sariling hangarin. Parang isang matalim na punyal ang bawat salita. Sumasaksak sa puso ni Tiago, pinupunit ang bawat hibla ng kanyang katangahan. Ang lahat ng pagdududa na pilit niyang isinantabi ay bumalik na parang isang malaking alon. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pero may pag-asa, mahal ko. At ang pag-asang iyon ay may pangalan. Ana Clara. Natigilan si Tiago. Paano? Paanong nakilala ko siya sa ospital? Isa siya sa mga volunteer na nag-aalaga sa mga sanggol sa nursery doon. Lingid sa kaalaman ng lahat, palagi ko siyang pinagmamasdan. Nakita ko kung paano niya alagaan ang mga batang ulila na parang tunay niyang anak. Mayroon siyang isang pusong nasugatan, Tiago. Isang pusong minsan nang nawalan. At dahil doon, alam niya ang tunay na halaga ng pagmamahal. Siya lang. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Hanapin mo siya. Ipagkatiwala mo sa kanya ang ating mga anak. Sasabihin sa'yo ng isip mo na, mali ito dahil wala siyang papeles. Pero pakinggan mo ang puso mo, Tiago. Pakinggan mo ang puso ko. Mahal na mahal kita. Alagaan mo sila. Nagmamahal. Marina bagsak ang mga balikat na napaupo si Tiago sa sahig. Hawak ang sulat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng pagsisisi ay halos hindi niya makayanan. Bulag siya. Naging isa siyang tanga. Ipinagkanulo niya ang huling habilin ng kanyang asawa. Ipinagkanulo niya si Ana Clara. Ngunit sa ilalim ng sobre, may naramdaman siyang isang maliit at matigas na bagay. Isang USB flash drive. Mabilis siyang tumayo. Ang puso ay kumakabog sa isang bagong uri ng kaba. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa study table. Nanginginig ang mga kamay habang isinasaksak ang drive. Isang video file ang lumabas sa screen. Para sa'yo, mahal ko Avi. Nag-click siya. Biglang bumukas ang video. Ang mukha ni Marina ang bumungad sa screen. Maputla siya, mas payat at nakasuot ng damit pasyente sa ospital. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata niya ay buhay na buhay. Nagniningning sa determinasyon at pagmamahal. Nasa likuran niya ang bintana ng kanyang silid. Senyales na kinunan niya ito ng palihim. Tiago, mahal ko,
Simula niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Ngumiti siya, isang ngiting malungkot ngunit matapang. Kung pinapanood mo to, ibig sabihin wala na ako. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Payapa na ako. Huminga siya ng malalim. Ginawa ko to dahil alam kong hindi sapat ang sulat. Kailangan mong makita. Kailangan mong marinig mula sa akin. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang tinititigan niya ang kaluluwa ni Tiago sa hinaharap. Please, mag-ingat ka kay Mariana. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat. Her obsession, it's dangerous. Alam kong kaibigan ko siya, pero nakikita ko ang mga titig niya sa'yo kapag nakatalikod ka. Naririnig ko ang mga salita niya na parang lason kapag pinag-uusapan natin ang ating pamilya. She wants what we have at gagawin niya ang lahat para makuha iyon. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Tiago. Ito na ang katotohanang matagal niyang ikinaila. Pero may iiwan ako sa iyong anghel na tagabantay. Pagpapatuloy ni Marina at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pangalan niya ay Ana Clara. Huwag kang magtanong kung paano ko siya nahanap. Sabihin na lang nating may mga paraan ang mga ina para maghanap ng kapwa-ina. Nakita ko siya, Tiago. Nakita ko ang puso niya. Isang pusong basag, pero buo. Kung magmahal, hanapin mo siya. Maniwala ka sa kanya. Hindi sa mga papeles, hindi sa mga sinasabi ng iba. Sa kanya ka maniwala. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. I trust her with our babies' lives. I trust her with your heart. At kapag handa ka na, hayaan mong alagaan din niya ang puso mo. Paalam, mahal ko. Mahal na mahal kita. Nagtapos ang video. Ang screen ay naging itim. Ngunit ang imahe ni Marina, ang kanyang tinig, ang kanyang huling habilin, ay nakaukit na sa isip at kaluluwa ni Tiago. Ang pagsisisi, ang galit, ang pag-ibig, lahat ay nagsama-sama at naging isang nag-aapoy na determinasyon. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang mga professional advice ni Mariana, ang mga aksidente, ang biglaang pagdating ng Child Protective Services. Ito ay isang plano, isang masama at kalkuladong plano. At siya ang naging instrumento nito. Tumayo si Tiago, wala ng oras para sa pagiyak, oras na para kumilos, oras na para itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang una niyang tinawagan ay ang kanyang abogado. I need you to file a case, sabi niya. Ang boses ay matigas na parang bakal. Slander, defamation, and malicious reporting against a certain Dr. Mariana Costa. I'm sending you the evidence now. Pagkatapos, kinuha niya ang susi mula sa music box at binuksan ang isang maliit na drawer sa ilalim nito. Sa loob, naroon ang isang maliit na journal ni Marina na naglalaman ng mga petsa at detalye ng mga nakakabahalang pag-uugali ni Mariana na naobserbahan niya. Karagdagang ebidensya. Ang huli niyang tinawagan ay si Mariana. Sumagot ito sa unang ring. Tiago, I was so worried. Are you okay? Mariana, sabi ni Tiago. Ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. I need you to come over now. Of course, I'll be there. And please, dagdag ni Tiago, bring your professional license. May gusto lang akong i-verify. Narinig niya ang sandaling pag-aalinlangan sa kabilang linya bago ito sumagot. Oh, okay. Sige, I'll be right there. Ibinaba ni Tiago ang telepono. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang bagyo sa kanyang dibdib. May isa pa siyang kailangang harapin. Ang pinakamahalaga sa lahat, naglakad siya palabas ng silid. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdanan. At doon, sa sala, nakita niya si Ana Clara. Nakaupo ito sa gilid ng sofa, katabi ang kanyang maliit na bag na nakaempake na. Hinihintay na lang niya ang umaga para umalis. Ang itsura nito ay parang isang basang sisiw na iniwan sa gitna ng ulan. Malungkot,
talunan, wasak, at kasalanan niya ang lahat. Nilapitan niya ito. Nang makita siya ni Ana Clara, agad itong tumayo, ang mga matay puno ng takot. "Sir!" Hindi siya nagsalita. Sa halip, sa harap ng naguguluhang si Ana Clara, dahan-dahan siyang lumuhod. Ipinantay niya ang kanyang sarili sa kanya. Isang kilos na hindi pa niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi na hindi na niya kayang itago. "Ana," sabi niya, ang kanyang boses ay basag. "Please, don't go. Mali ako. Patawarin mo ako." Ang mundo ni Ana Clara ay tumigil sa pag-ikot. Si Tiago Ribeiro, ang makapangyarihang CEO, ang lalaking tinitingala niya at kinatatakutan, ay nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga salitang "patawarin mo ako" ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang panaginip. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. "Sir, tumayo po kayo," sabi lang niya. Ang boses ay nanginginig. "Hindi," sagot ni Tiago. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dito dati. Isang ilaw at desperadong pagsisisi. "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing mananatili ka. Please, Ana, kahit para lang ngayong gabi, may kailangan kang makita." Bago pa man makasagot si Ana Clara, narinig nila ang tunog ng isang kotseng huminto sa labas na sinundan ng pagbukas ng pinto. Si Mariana. Mabilis na tumayo si Tiago. Ang anyo niya ay biglang nagbago. Ang desperasyon ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya kay Ana Clara. "Manatili ka lang dito, sa likod ko." Pagpasok ni Mariana sa sala, ang kanyang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon. Ngunit nang makita niya si Ana Clara na nakatayo sa likuran ni Tiago, isang panandaliang inis ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan muli ng pekeng pag-aalala. "Tiago, I came as fast as I could. Anong nangyari?" sabi niya. Lalapit sana para yumakap, ngunit pinigilan siya ng titig ni Tiago. Tumingin siya kay Ana Clara na may halong pagtataka at pagmamaliit. Bakit nandito pa siya? Hindi sumagot si Tiago. Sa halip naglakad siya papunta sa malaking TV screen sa sala at may isinaksak ditong USB. "Umupo ka, Mariana," sabi ni Tiago. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Umupo si Mariana sa sofa. Ang kanyang postura ay puno pa rin ng kumpiyansa ng isang taong alam na siya ang may kontrol. Ngumiti pa ito kay Ana Clara, isang nangiting mapang-asar na nagsasabing, "Tapos ka na." "Bago tayo magsimula, gusto kong malaman mo na kinausap ko na ang abogado ko." Simula ni Tiago habang nakatayo sa tabi ng TV. "That's good," sagot ni Mariana. "We need to build a strong case against that incompetent social worker." "Hindi," putol ni Tiago. "Kinausap ko siya para kasuhan ka." Biglang nawala ang nangiti ni Mariana. "What? Anong pinagsasabi mo, Tiago? Are you stressed? Let me help you." "You used my grief." Pagpapatuloy ni Tiago, ang boses ay dahan-dahang tumataas. "You used my wife's memory. You used my children. Lahat para sa sarili mong kapakanan." "That's a horrible accusation, Tiago. Wala akong ginagawang masama." Depensa ni Mariana. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. "Talaga ba?" tanong ni Tiago. Itinaas niya ang remote. "Kung ganoon, siguro kilala mo ang babaeng to." At pinindot niya ang play. Biglang umilaw ang screen at ang mukha ni Marina, buhay na buhay at nagsasalita, ang pumuno sa sala. "Mag-ingat ka kay Mariana. Her obsession, it's dangerous." Napatayo si Mariana na para bang nakakita ng multo. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas.
Si Ana Clara naman ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga luha ay biglang bumuhos. Ang babae sa larawan, ang inang hindi niya nakilala, ay nagsasalita mula sa nakaraan para ipagtanggol siya. Ang pangalan niya ay Ana Clara. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. I trust her with our babies' lives. I trust her with your heart. Nang matapos ang video, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang lumingon si Tiago kay Mariana. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi isang malalim na pandidiri. So she was sick. Nautal na sabi ni Mariana, pilit na naghahanap ng dahilan. Hindi niya alam ang sinasabi niya. The medications. Enough! Sigaw ni Tiago. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Tapos na ang laro mo, Mariana. I have her letters. I have her journal. At ngayon, may video ako. I will sue you for everything you've done. I will make sure na hindi ka na makakapag-practice ulit. Your career is over. Sa wakas, gumuho ang lahat ng pagkukunwari ni Mariana. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong galit at pagkamuhi. Tumingin siya kay Ana Clara, ang mga matay nag-aapoy. Ikaw! Sigaw niya itinuturo si Ana Clara. Kasalanan mo to. You worthless, uneducated piece of trash. Mga agaw ka. Kung hindi ka dumating, dapat ako. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. 2 security guard ang biglang pumasok at marahanging hinawakan ang kanyang mga braso. Get out of my house, sabi ni Tiago. Ang boses ay walang emosyon. And expect a call from my lawyer. Habang kinaladkad palabas si Mariana na nagsisisigaw at nagwawala. Naiwan sa sala ang isang biglaang kapayapaan. Ang lason ay naalis na. Dahan-dahang lumingon si Tiago kay Ana Clara na umiyak pa rin ng tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, pagod at pagsisisi. Lumapit siya dito. Ana? Walang salitang lumabas mula kay Ana Clara. Nakatingin lang siya kay Tiago. Ang mga mata ay puno ng tanong. Wala nang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Sabi ni Tiago, ang kanyang boses ay basag. Hinayaan kong bulagin ako ng takot at pride. Hinusgahan kita at muntik na kitang hayaang umalis. Huminga siya ng malalim. This is not just a house, Ana. It's a home. At ang isang tahanan ay kailangan ng puso. Ikaw ang puso ng pamilyang ito. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga salita. Please, stay. Not as a nanny, but as you. Ang mga salita ay binitin sa hangin. Isang tanong, isang alok, isang pagsusumamo, isang simula o isang bagay na hindi pa nila parehong nauunawaan. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso laban kay Mariana ay umuusad. Ang kanyang lisensya ay sinuspinde habang iniimbestigahan ng lahat. At ang report sa Child Protective Services ay binawi matapos isumite ni Tiago ang video ni Marina bilang ebidensya. Ang bagyo ay tapos na. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nangyari sa korte, kundi sa loob ng mansyon. Ang mansyon na dati malamig at tahimik ay napuno ng buhay. Ang iyak ng kambal ay napalitan ng halakhak at ang dating amo at yaya ay naging sina Tiago at Ana. Hindi ganyan, sabi ni Ana habang pinipigilan ng tawa. Pinapanood niya si Tiago na hirap sa paglalagay ng diaper kay Leo. Teka lang, paano ba to? Ang likot-likot niya. Reklamo ni Tiago, pinagpapawisan habang sinusubukang ikabit ang tape. Kinuha ni Ana ang diaper at sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, naisuot niya ito ng perpekto. Kailangan lang ng lambing, sir. Ay, Tiago pala. Ngumiti si Tiago. Ang salitang Tiago mula sa mga labi ni Ana ay musika pa rin sa kanyang pandinig. Matapos ang gabing iyon ng pag-amin, nagbago ang lahat. Nananatili pa ring magalang si Ana, ngunit unti-unti. Ang pader sa pagitan nila ay gumuho. Nagsimula sila bilang magkaibigan. Pagkatapos,
Isang bagay na mas malalim. Isang hapon, habang naglalaro sila, kasama ang kambal sa hardin, tiningnan ni Tiago si Ana. Ang paraan kung paano niya nginitian si Lia, ang paraan kung paano niya hinaplos ang buhok ni Leo, lahat ay natural. Lahat ay puno ng pagmamahal. Ana, sabi niya. Lumingon ito. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Bakit, Tiago? Gusto kong makilala ang pamilya mo. Sabi niya, isang desisyon na bigla na lang nabuo sa kanyang puso. Nagulat si Ana. Ang pamilya ko? Pero Tiago, simple lang ang buhay namin. Nasa probinsya sila. Maliit lang ang bahay namin. Perfect, putol niya. Gusto kong makita kung saan ka lumaki. Gusto kong pasalamatan sila dahil pinalaki ka nilang ganyan. At ginawa nga nila. Kinaumagahan, lulan ng isang simpleng van, naglakbay sila papunta sa probinsya. Walang bodyguard, walang driver. Sila lang, kasama si Manang Celia para tumulong sa kambal. Ang pagdating nila ay isang malaking kaganapan sa maliit na baryo. Ang mga kapitbahay ay naglabasan para masilayan ang milyonaryong dayo at ang dalawang magagandang sanggol. Sinalubong sila ng mga magulang ni Ana. Isang mangingisda ang ama at isang simpleng may bahay ang ina. Ang kanilang mga kamay ay magaspang, ngunit ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang tahanan ay maliit at gawa sa kahoy, ngunit malinis at puno ng init. Umupo si Tiago sa sahig, sa isang bilog na hapagkainan, at kumain ng kanin at isda gamit ang kanyang mga kamay, tulad ng ginagawa ng lahat. Ikinuwento niya sa kanila kung paano iniligtas ni Ana ang kanyang pamilya. Nakita niya ang pagmamalaki sa mga mata ng mga magulang nito. Dito, sa gitna ng kasimplehan, naramdaman ni Tiago ang isang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera. Ang kayamanan ng isang tunay na pamilya. Nang hapon na yon, habang natutulog ang kambal, inaya niya si Ana na maglakad sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan ito lumaki. Maganda dito, sabi ni Tiago, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Dito ako pumupunta kapag malungkot ako. Pag-amin ni Ana. Dito ko rin ipinagdarasal si David. Humarap si Tiago sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na muli niyang binanggit ang pangalan ng kanyang anak mula noong huli nilang pag-uusap. Kinuha niya ang mga kamay nito. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, Ana. Kung okay lang sa'yo. At sa ilalim ng kulay kahel na langit, ikinuwento ni Ana ang lahat. Ang 2 linggong kaligayahan. Ang habambuhay na pangungulila. Umiyak siya. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito itinago. Hinayaan lang siya ni Tiago na umiyak sa kanyang balikat. Nang tumahan na siya, tiningnan siya ni Tiago. Hindi ko kayang alisin ang sakit na yan, Ana. Pero kaya kong samahan ka habang dinadala mo yan. Marina led me to you. Bulong niya. Alam niya. Alam niyang ikaw ang kailangan namin. Hindi lang ng kambal, kundi pati ako. Dahan-dahan, sa harap ng dagat na saksi sa kanyang kalungkutan, lumuhod si Tiago Ribeiro sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang mamahaling singsing na diamante ang kanyang kinuha, kundi isang simpleng silver na kwintas. Isang kwinti na may 3 palawit. Isang maliit na letrang L para kay Leo, isang L para kay Lia, at sa gitna, isang maliit na anghel. Hindi pa ako handang palitan si Marina sa puso ko. Pag-amin niya, ang boses ay puno ng katapatan. Pero handa na akong magbukas ng bagong kabanata. Isang kabanata na kasama ka. Anak Clara, hindi kita tinatanong bilang yaya ng mga anak ko. Tinatanong kita bilang ikaw. Will you build a new family with me? Tumingin si Ana sa kwintas, sa anghel, at pagkatapos ay sa mga mata ni Tiago. Tumango siya. Ang mga luha ng kalungkutan ay napalitan na ng mga luha ng pag-asa at kaligayahan. Oo, Tiago. Oo.
Isinuot niya ang kwintas sa leeg nito. Sa di kalayuan, nagpalakpakan ang pamilya ni Ana na kanina pa pala nanonood. Ngunit habang nakayakap siya kay Tiago, isang mabilis na anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang pamilya. Magiging isang pamilya sila. Ngunit palaging may isang kulang. Ang araw ng kasal ay dumating na parang isang panaginip. Hindi ito ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang mamahaling hotel. Ito'y ginanap sa hardin ng mansyon. Ang parehong hardin kung saan niya unang naramdamang bahagi siya ng isang pamilya. Kakaunti lang ang bisita. Ang pamilya niya mula sa probinsya, si Manang Celia at iilang malalapit na kaibigan ni Tiago. Nakatayo si Ana Clara sa harap ng salamin sa dating silid ni Marina, na ngayon ay kanila ng silid. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, hindi magarbo, ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, na may ilang maliliit na bulaklak na puti. Sa kanyang leeg, nagniningning ang silver na kwintas na may 3 palawit. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakikita ang yaya na walang tiwala sa sarili. Ang nakikita niya ay iyang babae. Isang ina. Isang malapit ng maging asawa. May kumatok sa pinto. Pumasok ang nanay niya. Ang mga mata ay luhaan. "Anak," sabi nito. Niyakap siya ng mahigpit. "Ang ganda-ganda mo. Ang lola mo at si David. Siguradong masaya sila para sa'yo." Tumango si Ana Clara, pinipigilan ang sariling pag-iyak. "Salamat po, Nay." Nagsimula na ang seremonya. Habang naglalakad siya sa aisle na gawa sa mga puting rosas, hawak ang kamay ng kanyang ama, nakita niya si Tiago na naghihintay sa dulo. Nakasuot ito ng puting barong at sa tabi niya ay sina Leo at Lia, na karga-karga ni Manang Celia. Ang kanyang 2 maliliit na anghel, ang kanyang pamilya. Nang magtama ang kanilang mga mata, nawala ang lahat ng kaba sa kanyang dibdib. Ang tanging naroon ay kapayapaan. Piyov. Tiago. Habang papalapit si Ana, naramdaman ni Tiago ang isang pamilyar na kaba. Ang parehong kaba na naramdaman niya noong araw ng kasal nila ni Marina. Ngunit ngayon, iba ito. Hindi ito kaba ng isang binatang nagsisimula pa lang. Ito ay kaba ng isang lalaking nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Nang nasa harapan na niya si Ana, kinuha niya ang mga kamay nito. Malamig ang mga ito, kaya hinawakan niya ito ng mahigpit. Oras na para sa kanilang mga panata. Humarap si Tiago kay Ana, tinitigan ito ng diretso sa mga mata. "Ana," simula ni siya. Ang boses ay malinaway matatag, ngunit puno ng emosyon. "Dumating ka sa buhay ko sa panahong wasak na wasak ako. Tinuruan mo akong maging ama. Tinuruan mo akong maniwala ulit. At tinuruan mo akong magmahal muli. Sabi nila, ang pag-ibig ay dumarating lang isang beses. Pero pinatunayan mong mali sila. Dahil ang pag-ibig para sa akin ay ikaw." Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang pangako. "Nangangako akong mamahalin ka sa hirap at ginhawa. I promise to love not just the woman you are, but also the mother you will always be." Tumingin siya sa kwintas sa leeg nito. "To our children here, and to the angel who watches over us." Nakita niya ang pagkagulat at ang biglaang pag-agos ng luha sa mga mata ni Ana. Ang sakit na matagal na nitong kinikimkim ay tila nabigyan ng pahintulot na makalaya. At sa mga luhang yon, nakita ni Tiago ang paghilom. POV Ana Clara. Ang mga salita ni Tiago ay parang isang balsamo na humaplos sa pinakamatandang sugat sa kanyang puso. Ang pagkilala niya kay David, hindi bilang isang madilim na nakaraan, kundi bilang isang bahagi niya, isang anghel na nagbabantay sa kanila. Iyon ang pinakamagandang regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Oras na para sa kanyang panata. "Tiago," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iyak.
Akala ko, ang buhay ko ay isang mahabang paghihintay na lang para sa katapusan, isang mahabang pangungulila. Pero dumating ka. Dumating kayo ni Leo at Leah at binigyan ninyo ako ng bagong simula. Tinuruan mo akong maniwala ulit sa sarili ko. Pinakita mo sa akin na ang halaga ko ay wala sa papel, kundi nasa puso. At sa iyo, at sa mga anak natin, ibibigay ko ang buong puso ko nang walang pag-aalinlangan. Nangangako akong aalagaan kayo, mamahalin kayo, at bubuuin ang pamilyang pinangarap nating lahat. Kasama si Marina at si David na nagbabantay sa atin mula sa langit. I now pronounce you husband and wife. Sa ilalim ng kalangitan, sa harap ng kanilang munting pamilya, naghalikan sila. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng paghilom, at lahat ng pangako ng isang bagong umaga. Makalipas ang isang taon, ang hardin ay puno na naman ng tawanan. Si Leo at Leah, na ngayon ay naglalakad na, ay masayang naghahabulan sa damuhan. Nakaupo sa isang bench si Tiago at Ana Clara, magkayakap pinapanood sila. Ang tiyan ni Ana Clara ay medyo malaki na. Sa tingin mo, lalaki o babae? Tanong ni Tiago, habang hinihimas ang tiyan ng asawa. Ngumiti si Ana Clara. Kahit ano, basta malusog siya. Tumingin si Tiago sa kanyang pamilya. Si Leo, si Leah, si Ana at ang bagong anghel na paparating. Ngunit alam niya, hindi lang sila ang naroon. Sa isang sulok ng hardin, sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, may isang maliit na batong may ukit. Hindi ito puntod, kundi isang alaala. Para kina Marina at David, ang aming mga anghel na tagabantay, ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito'y binuo mula sa mga basag na piraso, pinagdugtong-dugtong ng sakit, pag-asa, at isang pag-ibig na mas matibay pa sa kamatayan. At para kay Tiago at Ana Clara, iyon ay sapat na. Iyon ay lahat.